Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Maayong buntag kaninyong tanan mga kapamilya. Welcome sa atong programang Gikan sa Masa para sa Masa karong adlong Domingo, Pebrero 23, tuig 2014. Nga mabati sad sa DXAB 1290 sa isong makita sa South Spot Sky Cable. Ako si Attorney Geraldine Chu ug ato lamang gihapong makauban sa pagtuki, pagsubay, paghatag katinawan sa mga isyu, balita ug pangitabo diri sa atong dakbayan walay lain kundi ang atong Mayor Rodrigo Duterte. Maayong buntag kanimo, Mayor. Maayong buntag kanimo, Panyera. Maayong buntag kaninyong tanan, mga taga Davao. Okay. Naatay bisita unya. Sugdan na nato ang mga tukiun nga mga hisgutanan karon. Katong Biyernes, adunay 7 ang napatay ug 33 ang arestado sa gihimong raid sa drug den diha sa Muslim Village Ilang ug apil sa mga nadakpan usa ka Koreano. Well, it's always a sad story to hear people dying because of drugs. But, you know, death is a necessary evil if you are into it. Actually, there's the possibility that really die, especially if you put up a violent confrontation with the authorities. Ako nasubo ko, but that is how it is. Naapay mga 33 kauban na ni Koreano. From here, diretso ko nga to, then I'd like to talk to the foreigner because he should know that he has rights under international law sa atong batas. So as to obviate yung possibility of, you know, he's a foreign national. Onya, I said he must know his rights also para walay masulti ang ubang nasod sa ato. Ang kaning gihimo nga raid, ang purpose day ani ang pag-serve sa warrant. Search warrants. There are about so many warrants, I think 33 all in all. Dugay naman ginibantayan nila actually. Di ba apil na sila sa una sa Tukhang? Some of them. Some of them. Kung dilarosang panahon. Oo. So daghan gihapon ang wala ni patuo. Lisod ning ang kaning droga ba, Geraldine, lisod gini because money. Money is the root of all evil dres kalibutan. Kwarta takong kwarta. So people are ready to take risks. But I said, ang kasubo nga rin because naiusan namatay nga rin, a 14-year-old boy. So I'd like to know, utana kong karumadto ko, nganong naapil ang bata nga 14-year-old. So what happened there? I'd like to know. Asa daw gikan ang kaning supply ni ining mga droga? Wala pa ko mautana yun sa kahapon. Busy kay ko. I have yet to talk to the authorities concerned. PDEA, the Davao City Police, CIDG, and some siguro members of the units Armed Forces of the Philippines. Okay. Ikaw maghatag og reward sa mga makatudlo or makahatag og impormasyon sa mga individual nga nalambigit sa illegal nga droga? Yes. Unsa man ang reward? Akong hatag possibly crosswind. 4x4 nga pick up nga gwapo. Basta makatudlo sila og kadang na ay laboratory na ilutuanan sa Cebu. Pero kana lang ingog pakete-pakete lang, the usual 10,000 information. No need to go to me. No need to go to me. Just text it and keep your message, date, anak. Kaya mahibaw mami nga ikaw to nagpada sa information. Just like that. Asa hindi ko na kinapakita. Asa na nila dito na itawag mo kay CD. Kato iyang hotline? Okay. Tagualan na imong record, i-save lang, kayong i-delete. When the time comes that maghatagay na ta og reward, then I'll give you the reward. Just show me the mahibaw man ko. Mahibaw ko because I can always get also your transcript. Walay limit kung pila ang sakyanan nga imong mahatag ani. Og lima sila, usara pod ka buok. Usara man ka impormasyon na.
How about og different naay information gwapa- on naay- different locations? Og na ay gwapang babae pareho nimo, Mercedes-Benz na. Brand new. Oh, house Kaning unlat. mga crosswind, brand new yan. House unlat na, brand new na tanan. Kaning koan, Mayor, kaning unsa ka tinuod nga adunay mga na-appeal or gipa-ride on sa mga smuggled rice nga droga gikan sa gawas? It was just a hypothesis ang God actually. Kung nganong nasuko gyud ko ganing smuggling. Well, of course, rice and the billions lost through smuggling. But naapag yun ko usa ka concern. As a matter of fact, it's really a fear. Nga kaning dili legit man God, kaning mag-smuggle. Kuyawan mi kay na ay mga nadakpa na sa mga authorities, police, tanana nga na ay high grade. Kani magong shabu. Na anay DNA. Na ana sila signature, mahibaw mi asa gihimo. Mahibaw man gud mi sa equipment nga ilang ginagamit. Kani mga raid nga rin ni adto. Nakahibaw mi nga lain ang kanani murag tawas nga kaning mga murag mga titipasi. Dako ba? Kaning high grade nga mo, it's most like a baby powder. So high grade yun, gwapo kayong pagkabuhat. It's expensive. Kaning mga in crumbs, crumbs, murag muna atong luto. Kanang dili gyud kayo bato-bato, murag bato-bato. Tawas kay. Kaning among nakitaan mas refined and Usually asa nagikan nga? so, di ko ka-identify ron. In fairness also to the country is concerned, but we have our suspicions. The problem is, kanimang kong smuggling, ang container can hold about mga 500 sacks to 550. Ang delikado diha, ug butangan nila sa tungag duhabok sako, isod sa ilawom sa sako, ibutang diha sa tunga sa usas container. Wala na gyud ta. There is no way of really knowing ug asa diha. Dili man tanang importations nga imo ipagawas ng sako. Kanang container moabot nga na kuhaon sa pantalan na ng mga cargo kuan taod nila sa tawagan nadadto na sa imong warehouse. So dito, so hadlock me. And that is why I said that we will be demanding kaning mga importers that they should be responsible enough to know og asa gikan ng inyong supply. Kay basig wa mo kibaw, singita na nga tog Shabu, deliver dito sa imong lugar, sa imong warehouse, adto nga to mapangka, ikay maihaw. Ana man na. Lisod kay nga ingon nga wa kay ibutang nga kondisyon dia. So we have our commercial attachés in different countries. Alamin ninyo kung saan galing yung bugas ninyo, kay baka nakasingit yan. Pag abot ana sa, you know, there are so many ways of knowing it actually, pag na-discarga na. We would know. Ang kanang Shabu nag-emit yun na, og kada butang sa kalibutan nag-emit og kagulingon niyang kuan. Shabu nag-aaso, ang iyang color ba? Pagkabot ana nga to sa satellite, na anay hinungaw eh. So mahibaw mi nga kana dadiha, labi nagmakuhaon na ninyo, di na matabunan, ilatag na nimo o imo nang tangtangon. Mo singaw na. So ang satellite makabaho nga to nga kana okay. It's glowing. Murag detector. Yeah. Okay. Kana sa taas na sa international police ko na. And of course, the technical know-how of some countries which I cannot mention. Okay. Katong niaging semana, adunay raid nga gibuhat diha sa Barangay 76A sa usa ka cyber sex operation. Og 5 ka menor de edad ang na-rescue ug 2 ka hamtong nga babayi. Unsa ang status ingon-aning mga kaso, Mayor? Well, the status, daghana ang mga cyber the mine now should be incidents. released. Oo. Tug walay ginikanan, ang ilang ginikanan where or are part of the this scandal, labi na gyud sa, I think it's always an aggravating circumstance. Prison gyud ang ginikanan, ang amahan o ginahan.
kanang minors, actually, they should be deprived of parental authority. If you do that to your daughter, buhaton nimo na sa imong anak, dapat tangtangan ka sa imong authority sa imong children. So, And the children will be taken into custody and placed in some institutions there. Naana sa DSWD karon ang mga minor. Wala ako I would say that katong mga papagmama nga ilang anak mismo gibahog, they should be deprived or kuhaon ng ilang parental authority over the children nga ilang ginegosyo. But the children should be released immediately. And the social workers should know what to do. Okay, naay panawagan diha sa sa Turil nga i-implement no mangayog suporta sa programa nga hapsay dalan sa congested traffic flow para ipasabot sa mga katawhan ang kanang paghapsay sa dalan ug ang kato daw mga walay franchise mahatagan og sulat na makakuha og franchise. Ako kamo mga taga Turil ba, ginasulti ginako ni sa tanan that the hardest district nga imong sultihan og unsay batas mo kaning taga Turil gyud, di ba katong ni TMC nga gidunggab di man gyud maupot tong inagdakop niya iyang gipamuntang to. Kaning mga tao sa Turil, unlike other political district, kanang kamungkuan gyud mo problema gyud mo ba. So kani karon ay programa ang barangay nga ilang put sense sa ilang traffic na congested. Unya wa may mga rehistro. Ako na lang awagon ang city legal officer nga tagaan na lang mo tanag franchise. Anyway na ano magid mo dia di mo pabadlong. But remember this. And I'm going to issue you a warning. Do not ever take it against government people just because they are doing the duties. Di tagyo ka pa sa iloon. Anak ng mo ning taga Turil dun kabon nimo ang kanang TMC nga direktag traffic nga na kani sila kaning taga Turil magpinusilay na sila dia police to police. Ang uban ni atong police inyo pang sakon sa balay luglugon ninyo sa atubangan sa pamilya. Anak mo di Turil. You have a very sordid record sa inyong komunidad. Dili gani maayo kamo gilisod pa sabton o dili gyud mo sabot. O pues ug mo na inyong gusto adi sige mosugot mo sa dili wa ko'y pakialam ninyo sunod mo sa balaod sunod mo sa barangay officials kay mo na sa taga-gobyerno kay mo inyo nang hilabtan taga-gobyerno ako'y mangunay diha pag-implementar ug ako mosulod ko maguba gyud inyong kasing-kasing. Ayaw gyud mo hilabtig adi na pang musugot na hantingon ta mo asa mo dagan tiwasan. Okay, related gihapon ni sa atong kadalanan, Mayor, aduna nay gipang pinturahan nga mga dalan para ibutang ang speed limits. Ang naana daw diha dapit banda sa may Ecoland. Kani ba buhaton sa tanang major streets nato diri sa syudad? Oh, pero actually they are put into notice daghan naman nga pagsud mo syudad 40, 60. We are just maybe among i-emphasize na lang nga wala kay daghang pasangil nga wa ka kibaw nga di ka taga Davao nang ina style ay ko taga mo nanay gidungag namo. Okay, so karon ang mga dalan nato aduna nay mga notices kung unsa ang speed limits. Kanang kamong mga batan-on teenager ayo gilabtan ninyo ha. Basta maabtan ta mo inyong hilabtan ng mga senator ilansang ta mo diya sa ikahimo unang kung kuan example. Okay. At this point in time, Mayor, natay bisita, no? Si Dr. Abdullah Dumama Jr., atong Regional Director sa Department of Health Regional Office diri sa Region 11. O iyahatang sultihan, mahitungod ni anang lifeline na organ donations, tama ba na, Doc? Activity. Kano sana mahitabo? On February 28 po, that's gonna be on Saturday sa Almendras Gym, alas 8 hanggang alas 5. Ito po yung attempt ng Department of Health, PIA, at saka kasama po yung Davao City Local
government unit na i-break yung tinatawag nating World record. Guinness Book of World Record na ang nakahawak ngayon ay India po. Kasama na po yung single site at saka multiple sites. Sa atin po gagawin natin ngayon ay multiple sites na sana ay ma-break natin dahil may ginawa na po ang India at mukhang mahirap gawin pero susubukan natin. Asa ni siya buhaton? Sa Almendras Gym and February 28 po yon. Unsang oras magsugod? Alas 8 hanggang alas 5 po. Okay. Kindly ask you about what are the Unsa ang organs? mga organs ang pwedeng ma-involve niya ng Actually, organ donation? apat na organs ngayon ng pwede nating i-donate. Unang-una po yung cornea sa mata po. Pangalawa yung liver, kidneys, at saka heart. This is also a way of promoting Lifeline na dahil alam naman natin na maraming nangangailangan ng organs ng mga kababayan natin o kaya sino man tao nangangailangan din ng organ transplantation at maaari natin madugtungan yung kanilang mga buhay. If I may, kanima God, magbuhi ka pa, mupirma ka nga, kung mamatay ka, imong i-donate nga to imong mata sa kanto nga buta o may diferensya ang mata. Kidney nimo o ang imong kidney ihatag pod nimo nga to sa muna kidney, liver, magamit pa eh. Mura magligid nga dili pa kay gas-gas, di ipagamit na lang sa mangutana ko nimo Dok. Yes, sir. Na may daghang dagpusig, putlon na kong ulon di ihatag ko sa imo, okay na? Yung mata po, pwede natin kunin. Lugiton. Daghan ta diha. Basta daghan pang dagpusig nga maka-harvest patag mata. So dapat mag-sign up muna sila. Appeal sila ni ining activity. Ang mahitabo ni ini Doc, signing up lang. Signing up walang, lang, no? Walang check-up, Wala po. Mayroong Nakita signing up lang at saka mabibigyan sila ng IDs. Mapipicturean po sila at mabilis pong pabibigyan sila ng ID. So kung naana kay ID and if God forbid na mahitabo sa imo, you become brain dead, muna na ang patunay nga ikaw donor ka. Opo. And you're willing to donate Ubusugot your ng pamilya organs. pod. Opo, kailangan must din po concord ng that moment. meron po Tanggal. tanggal sa pamilya. At saka maganda ko dito, kapag kayo ay merong ID at Lifeline kayo, kayo po yung priority na kapag Kamoy manginahanglan. kayo ang mga nangailangan, ay kayo po yung priority natin. Okay. So upat to, usbo na to ang inyong kasing-kasing, inyong kidney, inyong liver atay Apo. o cornea sa mata. Wa na ilain. Wala na po. Ako yung nahunang i-donate na ako pero basig daghang musuko ni mo Dok. Balsamado na noon pero kasi gusto di ilan Okay, naa na lang mangyud si Doc Dere. Ato na lang pong hisgutan ang kaning dengue. Unsa na ang status sa ato ang dengue cases diri sa syudad? Actually, ang dengue cases natin dito sa syudad ay kung ikumpara natin sa the same period last year, ay hindi naman ho ito mataas. Ilan na po ang Dapat incident bumaba death po ito, no? for this year? Meron po tayong January. 2 death na sa Okay. ngayong taon. So ito po ay nakakabahala na. Kaya nga ho, lumapit kami kay Mayor Duterte na magpatulong kami sa mga strategies na pwede nating gawin upang mabawasan yung kaso ng dengue. Gipatawag na ko ang mga barangay officials, was it yesterday? No, the other day. It's a 20. Sir. Ako siyang patawag and to listen to the health authorities, kan doktor o sa city health officials para tudloan kitantanan o kung saon how to fight effectively ang kaning dengue kay wa ra bagyo ni tambal except ang imong kagulingong lawas may mo fight sa kagaw. Natili kagaw kanang virus na dili na madaog tambal-tambal imong lawas gyud mo fight ana. That's why you have to be healthy. Kay weekend ka pod sakiton ka diretso gina. Okay. So napay imong sige Doc, you can gamit Yes, the and oras. of course I'd like to thank Mayor and his
staff sa City Health Office sa time na ginawa nila noong February 20, yung marami pong barangay captains. Halos lahat po ng barangay captains sa Davao City ay umattend at nakinig sa mga lectures natin. Ang isa po hong ginawa natin doon ay mag-lecture on measles. Kasi na mapapansin na ho natin ang measles ngayon sa Metro Manila at ibang lugar ay dumarami na. Dito po sa atin ay meron ng 14 cases na confirmed at may mga about 40 plus pa rin ang suspects. So, kailangan ho natin ng kumbaga paigtingin natin yung laban natin dito. Mabibigyan na actually may mga ginawa na po yung City Health Office ng tinatawag nilang outbreak response immunization, wherein kung saan ho nakita ho yung kaso ay in-immunize yung buong lugar. Bakunahan daan. Babakunahan po yung... So dapat identified muna. Opo. Wala mo'y buhat na mga immunization in all barangays, for instance, para lang doon paglaban. Doon sa may mga areas na mayroong confirmed okay. Confirmed cases. Bago ko po, gusto ko nyo paalam na isang kaso lang po ng measles ay pwede na nating tawaging outbreak dahil pwede po siyang makaahawa ng 18 katao pa ang pwede niyang pasa niya. Pasa sa sakiton. No? Pasa. So, kung meron ho kayong nakikita ng mga simptomas ng measles, ay dalhin kaagad sa pinakamalapit ng ospital para makuha natin ng dugo at pa-confirm natin sa Manila. Unsa ang kasagarang simptomas ni Ana, Dok? Yung paglagnat po, lagnat na number one, of course, yung rashes, yung namamula yung mga balat at yung mga mata, masakit yung kasukasuan at saka yung pag-ubo. Okay. Og so far, aduna na ba tay confirmed death caused by measles? Confirm, attorney, wala. Pero meron ho tayong ER death. Ang sinasabing ER death ay doon ho na namatay sa ER pero diagnosed by a doctor na merong simptomas pero walang confirmation na galing sa RITM. So, suspected? Suspected. Kani mo God, para po maklaro sa atong kaigsuonan, kanino ang measles nga bakunahan ka, pero og naigo ka, wa ka pa bakunahe, lifetime na po na, di ka na gyud masakit ana measles. Lusot, kitan tanan halos man. Ako gamay pa ko, igo ko sa ng sakit. Pero pag maka-survive ka, mabuhi ka, makalusot ka, immune ka na. Immune ka na lifetime, di ka na dutlan po ana. But di ka kinahanglan mo sugal eh. Yes, sir. So, pabakunahin na lang para ang imong lawas, makibaw na siya nga muunang sakit, mas dali patyon sa imong lawas ka ng mga kagaw nga nisulod kayo. Naana say signal nga muuni. Mo nag-purpose sa bakuna. Weak na sa pinaakan. Injection na, luya na nga kagaw. Yes, sir. Ang imong lawas, makabasa na nga akan ni kontra ni. Kanon na sa imong defense system. Namo tay kagulingong mga kuan pod antibodies tawag na. Kanon na sila. Pero usahay man gud masakyan og pneumonia. Yes. Ato hospital o secondary infection, maimusod na ng ubang kagaw, ubo ana. Muna na problema diya. Muna na problema. Kaning ginapa-immunize karon for this kaning sa measles, anti-measles nato. How different is it kanang sa mga babies nga i-inject nato? Inuuna po natin ngayon yung 9 months until 5 years old. Kasi yun ho yung vulnerable. Pero after that, pagka may mga kaso pa rin tayo na magpapadala po ang Department of Health ng measles vaccine para mabakunahan yung mga dapat pang bakunahan. So ang mga hamtong adults? Pwede rin po, pero unahin po unahin po natin yung mga bata. 9 months old hanggang 5 years old na bata. Wala ba'y campaign ang ato ang DOH nga tanan matagaan og bakuna? Siguro naalala niyo mga ilang taon meron tayong ligdas-tigdas, yung mass immunization. Meron pong tayong gagawin by September, mass immunization na naman ng mga bata. Kaya ngayon po ay namimili na yung Department of Health ng bakuna para
ihanda para sa araw na yun. Okay. Daghang salamat, Doc, sa imuhang mga impormasyon nga gihatag sa ato karon mahitungod ni anang lifeline sa organ donations sa cases of dengue ug ang sa measles outbreak diri sa atong syudad. Ug nanghinapos na ang ato ang Salamat din po, oras. Mayor. Mayor, unsa ang natay message o Nay greetings? atong greetings, happy birthday kang Rigo. Rodrigo actually siya, ako ning apo. Rigo Duterte karong adlaw. Happy birthday kang Florencio Cardente, 64 years old na siya. Mabuhi pa ni kutob na binta ni. Advance happy birthday kang kagawad Richard Navales o Barangay Mandog. And congratulations to Mr. and Mrs. Richie Pagarigan sa ilang baby boy junior last February 4. Valentine's Day pagpanganak. Bitaw na mes inyong bunyag. Kuwanta niya. Mag-celebrate. Daghang salamat kay Alan Alforque, Salon for my makeup. Lizelle de la Cruz of Hair to Die for Salon and Barbershop for my hair, Metro Lifestyle Fitness Center, Bloom Facial Spa, ug para sa atong lami ang pamahaw karon daghang salamat sa Yellowfin Seafood Restaurant. Mga kapamilya, nahuman na sad ang atong episode karong adlaw hangtod sa sunod natong panag-uban-uban. Maayong buntag kaninyong tanan.